Hello to everyone, this is Dress Me Mom TV. Ngayon ay ipapakita ko po kung paano ko ginawa itong aking detachable Filipiniana sleeve na ating pong magagamit this coming Independence Day. At usong-uso po nga po ngayon ang mga gumagamit ng Filipiniana. So, dahil doon po sa unang video ko ay mostly nag-focus po ako sa pattern, doon na lang po natin kunin yung pattern and then dito ko po ipapakita kung paano ko po siya tinahi. Okay, so ayan po, ito po yung ating finished sleeve sa ayan, and then meron po yung hook and eye. And then before that, so ipapakita ko po yung mga ginamit kong fabric. So meron akong self fabric or yung main fabric. And then meron ako nitong ano tawag sa atin? Petticoat ba yan? No. Yung makapal po siya na dumidikit, yung ginagamit sa collar. So, pilon, something. Yung mas makapal po, yung matigas. And then, meron ako nitong lining. Dahil naubusan ako ng cream color, nakakulay nung self. So, gagamit muna ako ng red para lang maipakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. And then, itong pattern natin na makukuha doon sa una kong video sa Filipiniana, I think it's Filipiniana sleeve pattern. So, doon po natin kunin ang ating video kung paano po tayo gumawa ng pattern. So, ito po ay mag-focus po ako ngayon dito kung paano ko siya tinahi. Kasi doon po hindi ko gaanong naipakita kasi nga po pinakita ko lang kung paano gumawa ng pattern. So, this time po ay pag-focusan natin kung paano ko ito tinahi. So, ayan, una natin kakatin yung ating self fabric. After nating makat po ang ating self fabric, dito naman po, ang ikakat naman po natin ay ang ating petticoat or yung pampatigas niya, yung pilon niya. Okay. I mean, hindi pala siya petticoat. It's yung isa pilon kasi yung pang collar, yung mas makapal. And then, pag po ating pinlansya, wag po tayo magpa-plansya doon sa fabric. Doon po tayo dapat sa papel. And then, of course, yung shiny, yung dumidikit, yun po yung nakadikit sa tela. Ayan. Yan. Pag dumikit na po, saka po natin gupitin. Kasi hindi ko siya agad ginugupit the same shape ng sleeve. Kasi minsan po, umuurong yung main fabric kapag na-plansya. And then after that, pag i-plansya na natin yung pilon sa kanya, saka po na tayo mag-cut ng lining. Ayan. So, ikakat lang po natin yung lining, same nung sukat ng sleeve. And then, pagkatapos po niyan, okay, dito na tayo sa pananahi. Tinahian ko lang po yung bawat gilid, okay? Kasi para po, minsan pag galaw ng galaw, natutuklap or naaalis po kasi yung pagkaka-iron niya. So, kaya tinahi ko para sure na hindi gumalaw. Tapos po, ayan, tinahi ko na yung lining sa kanyang first, doon po muna sa hem, sa laylayan. And then, itatap stitch natin ng 1/16 para hindi lumabas yung lining doon sa hem pagka sinuot. Ayan. Tapos, i-close natin dito. Ayan. Magko-close muna tayo. Kasi mas gusto ko yung ganito. Mas clean finish siya. Mas maganda yung cleaning niya dun sa underarm. Kasi ito makapal. So, masakit kapag hindi clean finish. So, ayan. So, finish natin yan. Bago natin tahiin yung paligid naman yung lahat yung paligid para maikabit natin talaga yung lining doon sa self bago tayo magawa ng pleats. Ayan, may mga sobra-sobra yung lining, it's okay, gupitin lang natin kasi mas maganda yung mas umawas yung lining kasi para hindi nga siya lumulundo or lumalaglag dun sa may baba. Mas maganda yung fitting. Ngayon dito naman tayo sa hindi natin papabilisin kasi kailangan mas makita natin dito. Ayan kung paano tayo nag-pleats. Kinuha ko muna yung center ng sleeve. Yan. Tapos gagawa tayo dyan sa center. Dyan tayo unang magpi-pleats ng salubungan na pleats. Ayan. Ang pinaka-importante po na sundan natin yung edge. Yung edge ng hindi po tayo yung dahil matigas siya, hayaan na lang natin na tabi-tabingi yung dapat yung edge po nakasabay pa din doon yung pag-pleats natin.
So, salubungan pleats po yan. Bali, half inch ang deep, ang lalim sa kabila. And then sa kabila din po, half inch deep yan. Half inch dyan. Then half inch din po ang lalim sa kabila. Ayan. Sorry, hindi po ako gumagamit ng pin. Direktahan po ako kasi yung pin masyadong matigas, masakit sa kamay. Okay, and then after that, kasi may makina na ako nagpi-pleats. Para pagka-pleats ko, ayan, is tatahi ko na siya. Yan, para hindi na siya gumalaw. Okay. So, makikita nyo po, ayan yung una. Sa middle po tayo mag-start. Yan, half inch deep, left and right. Yan, salubungan pleats. Tapos, dito sa kabilang side, yan, magpi-pleats tayo dyan ng 4 pababa. At 4 din sa kabila, pababa. So, unahin natin dito sa kabilang side. Yan. Saan nyo gusto mag-umpisa, sa kabila o sa kabila, ganun din po. Half inch lang din yung deep ng pleats niya. Ayan, kung makikita nyo. Basta make sure na alam kong matigas po yung tela, but make sure na sundan nyo lang po yung edge, hindi yung nakausli-usli yung mga ano, kasi lumalaban po siya. Ayan, dapat po yung pinakang top, ganun pa rin po malinis, pantay-pantay lang po siya doon. So, ayan, gagawa po tayo ng 4 na pleats yan. Yan. 4 na pleats down. Yung tinuturo ko doon na dapat yung edge, hindi yung pa-slant or what. Dapat nakasunod siya doon sa ano, yung edge para hindi kayo mawala. And then, isa. Then, pangalawang pleats. Yan. Okay. Yung pangatlong pleats, pag nakita nyo, parang ano na siya, medyo mahirap. Hindi na siya pa straight. So, pero at ano po, basta yung edge dyan, yung edge ng ating tela, yung pattern, ay susundan nyo lang po. Wala po siya dyan. Mamaya makikita nyo finish. Papakita ko. Malinis po yung edge niya. Ayan. Sorry po, medyo may ubo ako kasi kagagaling ko lang sa trangkaso. Usong-uso. Ayan, pang-4 na po yan siya. Kung ang sleeve naman po ng gagawa nyo ay medyo payat siya, so pwede po kayo mag-5, no problem. Wala pong problema. Malaki po yung armhole niyan. Yan. Yan pong sukat ko ay para po sa medium, large, yan, something. Pwede rin siya sa XL. Medium, large, XL na size. Pwede nga din siguro siya sa 2XL kasi malaki po siya talaga yung armhole. Kung mas malaki pa siya, laliman nyo lang po yan dyan sa ano, sa arm. Gupitan nyo lang. As, ayan, tapos na tayo sa kabilang side. Dito naman tayo sa kabilang side. Gagawa rin po tayo ng 4 na pleats. Pababa. So, ang ginawa ko, dyan kasi hindi, iba yung way niya, hindi siya pwedeng sunod-sunod. So, dyan pa rin ako nag-start sa middle kasi mahirap naman sa kabila ako magtansya. So, dyan gumawa ko yan, pa isa-isa. And then, another one. Yan, pleats uli. The same ng sukat, half inch deep ng lalim niya. And then, tahi uli. Yan. And then, tahi ulit. Ayan. And then, pang-4 na po. Ayan. The 4th pleats. Medyo nahirapan ako kasi lumiliit na yung buka nung ano niya. So, medyo mahirap na siyang ipasok. Ayan, diniretso ko na ngayon. Dahil pag nakita nyo, ayan, pantay-pantay lang yung edge. Wala siyang mga nakausli-usli. Dapat ganun po siya. Kasi kung may mag-usli, masisira po yung forma ng ating ano. Ayan. So, makita nyo po, pantay-pantay lang siya. Ayan. Yun. Ganun lang po siya kasimple. Tapos, lalagyan na po natin siya ng garter dyan. Wala. Ayan, susukatin natin to. Ayan, susukatin natin yung arm.
yung pinakang laki ng armhole para paggawa noong ating taping. So, ayan, na pinakita ko, pwede pa tayong mag-fold ng another one, mag-pleats ng another one, kung maliit po yung armhole. Pero itong sinukat ko is 9, so meaning 18. 18 po yung armhole niya. So, ayan, meron akong half inch na elastic. So, gagawa na tayo ng taping. Ayan, napaglalagyan po natin itong elastic. So, ang lapad po niyan is 2 and 1/4. Kasi, yan. And then, ang haba po niya is 19. Kasi 18 po yung armhole. So, nagbigay ako ng allowance 1 inch both side. Ang sukat po ng aking taping is 2 and 1/4 by 19 inches. Tapos po yung ating elastic ay must be shorter 5 inches. Dapat po mas shorter siya ng 5 inches doon po sa kakabitan natin ng elastic doon sa ating puntela. It must be 5 inches shorter. Ayan po. And then, sa pagtatahi nito, parang bubuuhin lang natin siya, parang pantali ng buhok, pero hindi cleaning, hindi po malinis yun sa ano kasi makapal. So, dapat po ganito lang, nakaladlad lang siya. Yan. I-close po natin. Yan. Parang po siya. And then, ito namang ating elastic, ayan, ay atin din pong i-close. Yan. Pwede po yung ginagawa po ng iba is binubuo na muna yung tela and then saka po pinapasok yung elastic at saka sinasara. Sa akin po mas okay na po sa akin yung ganito. Depende po sa inyo kung paano nyo po mailagay yung elastic dun sa taping niya na ilalagay natin dun sa ano. So magpapalit nga pala ako ng foot kasi gusto ko yung yung half foot lang siya para hindi ko maapakan yung elastic dahil nga isasabay ko na siya sa pagtahi, hindi ko siya isusulot. Yung iba pwede rin po yung isinusulot lang ninyo yung elastic, pero ako mas gusto ko na po yung sabayan tayo, mas kampante po ako sa ganitong style. So ayan, ipapasok ko na siya doon sa tela. Ayan. And then, akin na po siyang tatahiin. Raw edge lang po yung sa kabila. Hindi kailangan clean finish. Kasi nga po, pagka clean finish po siya at ikinabit po natin siya dun sa pinakang mismong sleeve, ay masyado pong makapal. So, mas okay po yung raw edge siya. And then, saka na lang po natin siya mamaya babalutan ng bias. Bias fabric. Para po maging clean kasi wala po akong overlock. Pero kung meron po kayong overlock machine, hindi nyo na po kailangan balutan yung mga edges na yan. Kasi po, malinis na po yan pag may overlock machine kayo. At dahil nga po sa ako ay wala ng ganung makina, ay nag-manual po ako ng cleaning. So, binabayas ko po siya. At saka mas, mas hindi masakit sa armhole kung merong bias kaysa yung kasi lalo na dito sa tela na ito, masyado siyang nagninis-nis. Makita nyo, nagninis, nag-raw yung edge niya. Marami siyang mga lawit na lumalawit-lawit na mga tela. So, kailangan niya talagang balutin ng bias. Bias cut fabric. Okay, so nakita nyo, raw, lang yung kabila, yung edge niyan sa kabila, raw lang siya. And then, ikakabit natin siya dito. So, kaya po nilalagyan ko siya ng elastic. Although na kahit meron po siyang kawet, yung elastic po is parang siya po yung kakapit sa ating pong arm. Kahit malaki o maliit man po yung ating arm. So, ayan. After po natin siyang maikabit, dahil nga po madumi po yung edges niya, so yan po yung ating babalutan. Yung may nagtanong po dun sa video ko, anong sukat ng bias tape, hindi po yun. Wala po yung, meron lang po siyang width, 1 3/4 width. Pero yung sukat po ng haba, kung ano po yung anong pagbabalutan nyo po, dire-diretso lang yun, i-overlap nyo lang po. Makita nyo po kung paano ko itahi. Parang lang po, parang ipipinish nyo lang, parang maging clean lang. Not necessary kung meron po kayong overlock machine, sa pagkakasabi ko nga po sa una. So, kung may overlock machine po kayo, not necessary na po itong
pambalot na tong bias. Ayan, 1 3/4 width. Yan, ikakabit ko lang po yan siya dyan. Paikot. Yan. Ang ganyan, dinidemonstrate. Ayan. So, ayan. Ikinakabit ko na siya. Paikot, dire-diretso lang. No, hindi ko na siya kailangang buhuin. Basta ganyan lang siya. Kasi pang cleaning nga lang po siya. At nasa loob lang naman po siya nung sleeve. Ating sleeve. Alam niyo po, napakaganda po ng sleeve na to. Marami pa na po sa akin nagpagawa nito. Kasi pwede po siya sa t-shirt. Pwede siyang ikabit sa ating kahit sa bestida, may sleeve or walang sleeve. Pero ako mas gusto ko siya sa may sleeve kasi hindi lumalabas yung kilikili. Kasi kahit pa paano lalabas pa rin, di ba, kapag sleeveless yung kinabatan. So, mas maganda po itong ikabit sa may sleeve. Kung mahaba po yung sleeve, pwede nyo naman pong i-fold. O yan, nakita nyo po yung sa end. Ayan, pinag-overlap ko lang po siya. Ayan. Hindi ko na siya, ayan, overlap ko lang siya dyan sa umpisa. Nakita nyo parang patulis pa nga yung dulo kasi nga bias, diba? So, ayan. Ayan. So, i-overlap ko lang yun dyan para mamaya pag fold ko, ay magpang-abot naman sila. So, mga overlap ka ng mga 1 inch dyan. Yan, gupitin. And then, ayan, tada! Saka natin i-fold. I-cleaning na po yan last. I-fold natin yan. Yan. Parang nagtitaping lang sa neckline. Yan. Naglagay tayo ng mga taping sa neckline. Ayan. At pero dahil loob naman siya, hindi naman siya maselan. So, hindi ko na kailangan silip-silipin yung ilalim kung nagtutugma-tugma yung mga tahi ko dyan. So, dahil nga, ano lang naman siya. Pang cleaning lang siya sa loob. So, ayan, hindi nakita yung, wala na yung mga lumalawit-lawit. Ayan na siya. Tapos, ito, finish na ng, ano natin, yung edge. Tapos, babalik na rin na natin. Ayan. So, ganun lang po siya. Ganun lang po. And then, saka po natin yan tatahian nung, may itatahi po tayo na, hook and eye. So, yung hook lang ang gagamitin natin. So, ayan, ganyan na siya. Mas maganda pag na-plancha siya, para ma-form na siyang mabuti. Yan, hindi ko pa ngayon na-plancha. So, ito, ayan. Tapos, ihilot-hilutin lang siya. Ayan, ito yung ilalagay natin. Ayan, yung mga kawit. Sa apat na, sa middle, sa underarm. Bali, actually, yung sa underarm, hindi ko man siya nagaanong nagagamit. Ang ikinakabit ko lang talaga kapag nagsusuot ako is yung sa top, syempre, yung sa middle, yan. Tapos yung sa harap at likod, yan. Bali, 4, 4 yan. Naglagay lang ako sa ilalim in case na sleeveless yung ating pagkabitan. Tapos, ito na siya. Kakabit lang natin. And then, so makikita nyo yung, ito t-shirt lang to. Makita nyo, t-shirt lang yung pagkakabitan ko. Yan, ikakabit lang natin yan sa t-shirt. So, dati naglalagay ako ng kakabitan niya, pero nalaman ko na not necessary kasi yung seam ng ating mga t-shirt, pwede naman pala natin siyang ipasok dyan. Yan, kung nakita nyo, yun, napakadali. Tapos ganun din dun sa kanyang, yan, nakita nyo, tapos matibay pa siya. Yan. Tapos papasok ko lang dun. See? And then, ganun din sa side. Papasok lang natin dun sa seam. Yan. And ganun din sa may bandang likod. Yung underarm, hindi ko na siya nagagamit. Hindi ko na siya talagang ikinakabit. Pero pwede nyo rin ikabit. Gusto nyo. Kung magalaw, lalo na kung sasayaw-sayaw, tataas-taas ang kamay, sige, ikabit nyo lang. Pero kung mga, lang naman, mild mga kilos, yan. So, okay na kahit hindi ikabit. Ayan na. Tapos kung mahaba yung sleeve, itupi-tupi nyo lang po. Just fold it. Kagaya nitong black, mahaba yung sleeve nito. Yan, tinry ko din siya sa black. Yan.
Pinartneran ko na rin siya ng skirt. Pero pwede naman siya pantalon lang or any pants, no? Any skirt. Yan. Tapos, yan pwede rin siya sa red. O, meron din tayong red. Thank you for watching. God bless!